So ito po mga ka-GM, no. Dumating na yung ating cylinder head na pinapalitan ng mga valvula, saka pinalitan nila ng yan ng valve guide kasi nga bumaluktot yung luma niya dati na na mga valvula dito sa Mitsubishi L200. Tapos nilinis natin yan mga ka-GM, tapos sinanginan natin yung mga butas-butas niyan bawat tornilyuhan para wala po siyang barado pagka nag-tornilyo na tayo, nagkabit tayo ng tornilyo. Tapos ito pala yung niya, cylinder head bolt. Yan, nilinis din natin. Kailangan dry na dry siya, no? Yan. Nilinis natin yan ng gasolina. Tapos dito natin siya ilalagay. Yan, nilinis ko na rin siya. Yan, kung makikita ninyo, malinis na siya. Yung kanyang cylinder block. Ito yung kanyang bago na cylinder head gasket yan. So ilalagay na po natin mga ka-GM. Ito yung dati niyang luma. Ngayon pinagkumpara natin yung original niyang luma. Tapos itong bago. Original din itong bago mga ka-GM. So ayan. Hindi naman pwede magkabaliktad dyan dahil pagka nagkabaliktad ay hindi naman siya lalapat. Saka hindi tatapat yung kanyang mga butas sa daanan ng mga langis, saka sa tornilyuhan, saka yung daanan ng tubig. Hindi, pag binaliktad natin hindi magkakaparehas. Kaya hindi pwedeng magkabaliktad dyan mga ka-GM. So ayan po yung kanyang settings. Tapos ilalagay na po natin yung dyan. Ibabaw na natin yung ating cylinder head. So hindi na tayo naglagay ng mga pa dyan, ng mga pandikit, kasi original naman itong ating ginamit. Itong ating bago na cylinder head gasket. Original naman siya, kaya ayos lang yan, okay lang yan. Kasi kung makikita ninyo, itong kanyang gasket ay metal siya. Metal na manipis, Tapos parang nakano siya, may mga umbok-umbok siya, tamang-tama pagka na-flat natin yung ating cylinder head dito, tapos sinigpitan natin ay ayos na ayos yan mga ka-GM. So ayan po, abangan po ninyo at ipapatong na natin yung dyan, yung ating cylinder head. Like and share lang po yung ating mga video, para marami ring makapanood at maraming magkaroon ng idea, lalo sa mga sakyan na ganito at sa may mga iba pang mga sakyan, So kung makikita po ninyo, paglagay natin ng cylinder head gasket, yan. Tapos yung kanyang mga piston, nakahap lang siya. Nakahap lang siya ng kalahati lang yung kanyang pagtaas, inilagay natin sa ganyang settings para pagpatong natin ng cylinder head dito ay tamang-tama po yung paglalapat natin. Ito po yung kanyang cylinder head yan. Tapos bago na yung kanyang mga valvula. Yung kanyang mga valve bago yan. Tapos yung valve guide niya pinaayos sa sa machine shop. So ayan, ipapatong na lang natin. Tapos nilagyan din natin ng langis dito sa kanyang bore ng konti. Pinahira natin ng langis yan para tama-tama pagka pinaandar natin, pag nabuo na ay swabing-swabe po yung kanyang andar, Kaya kalahati lang po yung ating itinaas dito sa kanyang piston, Yan, kalahati lang silang 4. Kasi nga pagka pinatong natin itong kanyang cylinder head, tapos pag nagpatong na tayo ng camshaft dito, kasi dalawa yung camshaft niya, ay yung ibang valvula ay lalabas po dito. Uusli siya dito mga ka-GM sa kanyang cylinder head dito para hindi siya tumukod doon sa kanyang piston, Kaya kalahati lang muna yung ating itinaas dyan sa kanyang piston. So ayan, bali papatong na natin siya. So ayan, bali na ipatong na natin yung kanyang cylinder head. Tapos isa-isahin na lang natin na ilagay yung kanyang mga bolt dyan, cylinder head bolt natin. Tapos itong kanyang cylinder head bolt mga ka-GM ay mayroon siyang washer. Ito, kailangan wag natin kalimutan yan kasi natatanggal itong kanyang washer. So ayan, ilagay natin isa-isa. Pag torque po dito, pag higpit natin ng cylinder head bolt nya, mauna po tayo dito sa gitna, ganon, bali 1, 2, 3, 4, ganon, ikes siya, ikes. Yan, mauna na tayo dito sa gitna, tapos pa-X na ganon yung ating pagtutornilyo, yung paghigpit ng bolt nya, cylinder head bolt. Yan, yung kanyang heater plug ay isa-isa rin nating ilalagay dito.
Ito po, bali kabit na po natin yung kanyang cylinder head, no? Tapos yung kanyang camshaft dito sa right side. Tapos yung isa rito, inaantay pa natin mga ka-GM yung ano, bago natin kabit dito sa exhaust sa camshaft. Kasi wala pa yung ano natin, yung 4 na cam follower, no? Parating pa lang. Kaya ganyan muna siya. Inaantay pa natin bago natin kabit yung isang camshaft diyan. Siya nga pala, ang pag-torque ng ano nito, ng cylinder head, bali unang higpit dito sa gitna. Tapos ekes tayo, no? Yung kanyang cylinder head bolt. Tapos ang torque ng kanyang bolt sa kanyang head bolt ay sa unang torque ay 29 Newton meter, no? Tapos magmamark tayo dito sa cylinder head bolt niya. Tapos ipapaikutin natin ng ano, 120 degrees to 124 degrees. Yun po yung step 2 na pangalawang paghigpit natin sa kanyang ano, kanyang head bolt, no? Yan po. Yung una is 29 Newton meter, unang higpit. Tapos saka tayo magmamarking ng head bolt. Tapos higpitan natin siya ng 120 degrees to 124 degrees. Yun po yung tamang torque specification ng kanyang head bolt dito sa ating L200 na Mitsubishi, no? Ito bali kinakabit na lang kasama ko yung mga ibang parts na rito sa tagiliran. Yan. Ito si Samsat. Yan, nagtutulungan na kami rito kasi mga bagong technician, bagong dating from India. So ayan. Yun po yung ano natin dito. Kung may mga katanungan po kayo, no, comment lang sa ating comment box at sagutin ng abot ng ating makakaya. Tapos yung kanyang camshaft bearing pala mga ka-GM, ang higpit nito ay 20 Newton meter, no? Dito siya camshaft bearing cap, dito sa camshaft bearing cap yan. 20 Newton meter yung higpit niyan. Ang ginamit pala natin na torque wrench dyan mga ka-GM ay ito. Bali clicking type, no? Yan. Ito yung torque wrench na ginamit natin dito sa paghigpit sa kanyang cylinder head bolts. Tapos ito pala, ito yung kanyang mga ano, kinabit din natin tong ano niya, mga valve cap kasi may valve cap na maliit to. Tapos naglangis din tayo, nilagyan natin ng mga langis yung ano niyan bago natin nilagay, no? Yan, tapos kinabit na rin natin yung kanyang mga injector. Yan. Tapos inaantay na nga lang natin yung ano dito, yung sa mga cam follower dito kasi bumili pa sila sa ibang workshop. Yan. Yun palang pagtanggal natin ng camshaft noon mga ka-GM bago natin binabay itong kanyang cylinder head, no? Yung pagtanggal natin ng camshaft, kailangan lalagyan nyo muna dito ng pinaka bolt dito, no, sa kanyang camshaft gear dito sa intake gear. Kasi ito yung pinaka timing niya diyan. Pagka kasi wala yan, bali pagka natanggal nyo yung isang camshaft dito na kapartner niya, yung exhaust, iikot itong maliit dito mga ka-GM kasi ito dalawa yung kanyang gear dito. Iikot yan. Ngayon mawawala sa timing pagka ano, kasi ito yung kanyang pinakadat, yung tatama dun sa isang camshaft gear dito sa exhaust, tatama yan dito sa dot niya. Dapat magtatagpo sila dyan, kaya nilagyan natin ng ano dito ng bolt na 10mm, no? Temporary yan kasi para hindi umikot yung ano niya, kasi itong camshaft gear niya dito sa intake ay may pinaka-spring yan sa loob. Pipitik yan pipitik. Kaya lagyan muna ng ano dyan, lagyan muna ng bolt bago nyo tanggalin. Yan yung timing niya, mga ka-GM, yung dalawang dot na yan kailangan na magkatama yan, magkatapat, no? Yung dot niya dito sa isang camshaft gear, tapos dito sa kabila sa intake sa exhaust. Tapos ayan, pwede na natin tanggalin pagka na-fix na natin ito. Nailagay na natin yung mga bearing cap niya dyan, no? Yan, tinanggal na natin yung bolt niya dito mga ka-GM, yung nilagay natin kanina kasi tiniming na natin dito. Tapos yan, na-torque na natin yung kanyang mga camshaft. Yung camshaft bearing, ang torque nito ay 20 Newton meter. Yan, nilagay na natin lahat. Tapos yung linya niya rito, kailangan maigpit yan, yung linya ng diesel, no? Yan, kasi nasa loob yan ng ano, ng pinaka valve cover niya. Nasa loob yan ng makina. Kaya kailangan walang tagas diyan, walang leak. So ayan. Okay na yan at bubuuin na lang natin, kumpletuhin na lang yan.
So ayan po, bali kukumplituhin na lang po natin ito, no. Naikabit na natin lahat yung kanyang mga parts diyan. Ngayon, ilalagay na lang natin yung ano niya, valve cover. Tatakpan na lang natin 'yan. Tapos naikabit na rin natin tong kanyang timing belt. Ang ginawa pa natin dito ay nag-check din tayo ng valve clearance, no. Sa running mate niya na 1432. Yun yung kanyang running mate. Tapos chinik natin yung kanyang valve clearance isa-isa para sigurado po na walang singaw yung kanyang valvula, kasi nga bagong setup ng ito sa machine shop. Yung kanyang mga valvula bago, nagpalit ng valvula. Tapos yung mga niyan dyan, valve lifter na 4, yan yung mapalitan natin dyan. So ngayon kukumplituhin na lang natin mga ka-GM, tatakpan na lang natin siya para makumpleto na, at saka update ko kayo pagka umandar na ito mga ka-GM. So ayan po mga ka-GM, tapos na itong ginawa natin na L200, no? Mitsubishi L200. Yan, ang ganda na ng andar niya. Ngayon bali lalagay na lang natin yung kanyang engine cover dito sa taas. So ayan po, okay na siya. Like and share yung ating mga videos para magkaroon din ng idea yung iba.